Ito na ang sinapit ni Roque sa kamay ni General Torre. Ibabalik sa ating Republika ng Pilipinas upang ikulong sa tunay na kulungan. At sila ay maibalik dito sa bansa. So, Interpol is just one of the many mechanisms that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito, sa repatriation niya dito sa Pilipinas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito na ang biglang sinapit ni Harry Roque. Ibabalik sa Pilipinas, kukunin ng bagong PNP Chief General Torre. Nako po, ay ito na nga ang ginaganong ko po. Mga mahal kong taga-subaybay, matinding aksyon ito at galawan. Nasubok na hindi lang po puro salita, bagkus nandiyan po ang kaukulang aksyon na gawa base ho sa sinusunod na batas. Yan po'y walang iba sa galawan ng bagong talaga ng PNP Chief na si General Torre. Nako, eto mga kaibigan, pahingi muna ng isang like sa video na ito. At sa lahat ho ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Maraming salamat. Ito na, mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Roque ay putak ng putak diyan ho sa bansang dahig Netherlands na nagtatago ho sa maraming punong kahoy dahil takot na mga kaibigan. Lalong-lalo na ngayon no. Ito ang latest update. Mainit-init pa. Ilang oras lang ho ito, mga kaibigan, ang lumipas na kukunin ni General Torre at ibabalik sa Pilipinas itong si Roque. Mga kaibigan, ito, ibabahagi ko po sa inyo ang complete details. Huwag po kayong alis, kaya't kapag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko kayo patapusin, panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Ito, alaro kita. Marami mo na makakasama ng mga lalaki diyan na sa City Jail, dahil ito ay kukulong ho sa City Jail. Ay alangan naman mga babae ang kasama mo doon, siyempre puro lalaki. Ito, wag na natin patagalin, matindi talaga ito. Pero si bagong PNP Chief, ito. Ano po yung mensahe? You are highly regarded po sa pag-aresto po sa mga high-profile cases. Meron pa po tayong isa yung sa warrant of arrest violation ng Pampanga Court over human trafficking dun kila Cassandra Ong and Harry Roque. What's your mandate on this? And ano po yung mensahe nyo sa kanila? Diba, over 51 na kami. May 49 pa. Kaya medyo malagang mababang labanan doon, mababang trabaho pa. As of yesterday, nung isang araw, 2 weeks ago, nakuha natin yung isa, pangalawa, nakuha natin yung pangalawa, 2 days ago. Kaya 2 over 51, may 49 pa natitira. So I just really, well, I would like to say na this is a case, a valid case, pending before our courts. Yan po si General Torre, mga kaibigan. Kilalang kilala nyo po. At ang usapin po dito ay itong pagkuha kay Roque diyan po sa kanyang pinagtataguan sa bansang Netherlands. Patapusin po muna natin ang complete interview po sa kanya. Kanina lang po yan. At pagkatapos po nito ay hihimayin po natin ang galawan ni General Torre tungkol dito sa pagkuha at paghuli kay Roqueta. Ito pa. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your arguments regarding your case. So I think it is not prudent for the other accused to just surrender themselves. May 2-3 kaso kasi ito Ang iba naman is bailable naman So just surrender yourself to the court, come to the jurisdiction, post bail so that you can prepare for your defense. Ngayon, sa mga talagang yung sa human trafficking na warrant, di pasensya kayo, talagang no bail recommended yan dahil napakabigat ng kaso na yan. Hindi yan ordinary yun na parang isa o dalawa lang ang naging biktima dyan. Ayan mga kaibigan, binigyan na ho
ng ultimatum na General Torre. Binigyan ng taning na kailangan sumurrender. Itong si Roque ay wala naman ho. Tayo nakikita na ika nga po susurrender ito. Dahil akala mo nagyayabang pa. Mga kaibigan, di po ba? Napapanood nyo naman ang kanyang mga galawan na parang sirang plaka na ho. Diyan sa Netherlands na kung ano ho ang lumalabas sa bibig. Na ito ay walang indikasyon ho para sumuko. Ba't sa puntong iyan, kung walang indikasyon no na ito ay susuko, mga mahal kong taga-subaybay ay nagsalita na po at nagbigay ng ultimatum itong si General Torre na talagang uhulihin niya at kukunin diyan po sa The Hague, Netherlands as soon as possible. Ito po, mga kaibigan. Hindi lang kung ano-anong kaso-kaso yan. It is a very serious problem. It is a very serious case that they have committed, and it was already established by the prosecution service that the probable cause is sufficient, so that information will be filed on them in the proper court, and the court was convinced of the information. That's why they issued the warrant of arrest. Sir, singit ko lang po, kumusta po yung plano na makipag-coordinate tayo sa Interpol on Harry Roque po? Standard naman yun. This is a whole government approach. The DFA is cancelling his passport and the other accused so that they will not be able to travel freely at sila ay maibalik dito sa bansa. So, Interpol is just one of the many mechanisms that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito, sa repatriation niya dito sa Pilipinas. Ayun mga kaibigan, ayan po ang ating bagong PNP chief na si General Nicolas Torre. Palakpakan po natin kung sino po ang gusto magpabot at diyan po ng suporta. I-congratulate po natin ito pong si General Torre dahil ito po ay naging malaki po ang naiambag sa ating Republika ng Pilipinas para mahuli ho si Kibuloy, mahuli itong si dating Presidente Digong, at siyempre susunod niya ito mayroon pang mga warrant of arrest, si Roque at iba pang mayroon pang warrant of arrest, at siyempre dito sa napipinto ho na ika nga po'y paglabas ng warrant of arrest kay Sara Duterte at itong kay Bongo, kay Bato at sa lahat pa na mayroon na ika nga po'y dapat tulihin ay ito po si General Torre. Umasa po tayo sa isang iglap, hindi po nito tatakbuhan ang anuman na tungkulin niya na sinumpaan bilang PNP chief at isang pulis. Probe na ho ito. Kung kukwento ko po sa inyo, kukulangin tayo sa oras. Kay Kibuloy na lang ho. Pinapalayas ito ni Bato doon mismo sa Davao, hindi ho lumayas. Kung nakinig ho ito kay Bato, hindi mahuli si Kibuloy. Dito ho kay Digong, kung nakinig ho ito kay Digong at doon sa kanyang yung mga umaharang sa kanya, hindi mahuli si Digong. Kahit harangan man ho ito ng sibat, hindi po ito ika nga po aalis at dapat tulihin kung hulihin niya. Probe na po yan mga kaibigan. Bilang suporta po natin kay General Torre, pwede po tayo magbigay ng anumang public opinion sa comment section para suportan po natin bagong PNP chief na si General Torre. So maliwanag po mga kaibigan dito na nagbigay ng ultimatum at ibinahagi ko po sa inyo itong si General Torre tungkol sa paghuli para maibalik sa bansang Pilipinas itong si Roque. Ito na ang sinapit ni Roque sa kamay ni General Torre. Ibabalik sa ating Republika ng Pilipinas upang ikulong sa tunay na kulungan. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.